Ilang araw na nga lang ipapalabas na itong One Piece live action sa Netflix na matagal na nating inaabangan. Kaya naman may additional informations nga akong ibibigay sa inyo para mas lalo kayong ganahan sa panonood nyo sa live action na to. Basically itong video na to para na rin sa mga ayaw manood o hater na itong paparating na live action. At kukumbinsihin nga natin silang manood. At para umpisahan nga itong topic natin naghanda ako ng 3 facts patungkol sa live action series na to. Bale ang ikatlo nga sa ating listahan alam nyo ba na itong gaganap na Nami sa live action, which is si Emily Rudd, ang pinaka-knowledgeable sa series ng One Piece? Ang ebidensya nga natin dyan sa recently lang na pag-feature sa kanila sa Wired, which is sinagot ng buong Straw Hat crew itong 50 questions, halos siya nga ang lahat ng sumagot sa tanong. In fact, even ngayong Wano arc nga updated din siya sa mga nagaganap. So ito nga yung clip. What are the names of all the oceans in One Piece? East Blue, West Blue, North Blue, South Blue. How does the ship travel underwater? So they do something called coding on the Thousand Sunny so that it can go underwater. Ang ikalawa naman sa ating listahan alam nyo ba na itong gaganap na Zoro sa One Piece live adaptation, which is si Arata Makenyu, hindi ito yung unang beses na gaganap siya sa isang live adaptation na galing sa manga. In fact pang-anim na nga niya itong One Piece live action. Gumanap na nga siya bilang Pegasus Seiya sa kakatapos lang na Knights of the Zodiac. Gumanap rin siya bilang Okuyasu sa JoJo Bizarre live action in 2017. Ginampanan naman niya si Arata sa Chichayo Furu na inilabas naman noong 2016. Sa mga hindi nakakaalam, siya nga rin si Scar sa Full Metal Alchemist live action. Kami no michi ni somukishi renkinjutsu horobu beshi. Omae nanimon da? At lastly yung pinakasikat na karakter na ginampanan niya, which is si Yukishiro Eneshi ng Rurouni Kenshin. Siya nga yung main antagonist sa movie na to. At ang nanguna naman sa listahan natin alam nyo ba na specifically na si Oda mismo ang pumili ng cast netong One Piece live action. At ang naging batayan nga niya sa pagpili ng karakter na gaganap kay Luffy syempre yung mapapatawa siya, which is nagawa naman netong si Iñaki Godoy. I didn't get to meet with Oda during the audition process. I did get to meet him later down the line, and I remember I asked him that question like, why me? Why did you like me? And he said that I made him laugh in my audition. Though hindi nga sila nagkita ni Oda personally sa recent visit nga netong si Iñaki sa Japan, nagkita na talaga sila netong creator ng One Piece na si Oda. 本当に元気なやつでした。Wow! いや、嬉しいです。会えて。 Ngayon mapunta naman tayo sa comments ni Oda sa paparating na One Piece live action. Pinost nga sa official Twitter page ng One Piece on Netflix yung mga take ni Oda sa paparating na live action na to. Ang una nga sa listahan ni Oda yung 1:1 ratio nga daw ng anime to live action napaka-imposible. Which is totoo. Malabo nga na maging gayang-gaya ng live action yung anime. Gayahin na lang natin for example itong recent
recently lang na napanood ko sa Netflix na Kingdom movie. Bali part 1 and part 2 nga itong movie na to. At available pa nga rin ngayon to sa Netflix. Kung nabasa nyo nga yung manga netong Kingdom, same as kung napanood nyo rin yung anime neto, at bigla nyong papanoorin itong dalawang movie na to, hindi nga 100% na similar yung kwento nila. May mga dinagdag at binawas nga sa kwento. Pero yung thought nga ng kwento very similar pa rin. Same as sa iba pang movie na ang material galing sa manga at anime. Hindi nga talaga possible itong 1:1 ratio gaya ng sinasabi ni Oda. Dagdag pa nga ni Oda na itong live adaptation daw it's not about replication, bagkus it's about expression. Na totoo naman. Dahil sa mismong live action nga mas mararamdaman na natin yung emosyon ng mga karakter. At hindi naman yung goal dito maging gayang-gaya sa anime. Ang sumunod nga sa listahan ni Oda parang medyo nag-hold back nga siya, na parang sinasabi niyang alam niya rin na hindi naman talaga perfect itong One Piece live action. At ang huli sinabi nga ni Oda na meron siyang dalawang goal sa paparating na live action na to. At ito nga yung wag i-betray ang mga fans at hikayatin palalo yung mga hindi pa rin alam hanggang ngayon yung kwento ng One Piece. So nagigets naman natin na sobrang sikat na ang One Piece sa buong mundo. Pero may mga tao pa nga rin na hindi naaabot nitong One Piece, especially sa mga West country. Kaya naman itong paggawa nga ng One Piece live action magandang promotion ito sa part ni Oda na ipakilala pa itong creation niya sa buong mundo. Kaya naman as a fan dapat na suportahan natin to. Ngayon mapunta naman tayo sa mga reviews ng nakapanood na ng episode 1 nitong One Piece live action. Yes guys, meron ngang early screening sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre meron din yan dito sa Pilipinas na ipapalabas ngayong August 30 sa SM Mall of Asia. So yung mga critics nga na nakapanood ng episode 1 halos lahat very positive yung comments. Very satisfied nga sila sa cast, sa VFX at sa istorya. At unlike nga sa mga nagdaang live adaptation na nag-flop, mukhang iba nga ang magiging outcome netong One Piece. Dahil hindi nga gaya for example sa Cowboy Bebop na hindi hands-on yung creator neto sa live action, itong si Oda nga sobrang hands-on. At maganda ngang sinyalis ito na talagang maganda itong paparating na One Piece live adaptation. Bali ang huli nga nating tatalakayin syempre itong recent message ni Oda sa nalalapit ng showing netong One Piece live action. Basahin nyo na lang. Kitang-kita nga natin yung galak, excitement at tuwa ni Oda sa paparating na live action na to. Dahil sino ba namang hindi? Imagine, yung ginawa mong manga since 17 years old ka pa lang nung 1997, mabibigyan na ng buhay ng mga totoong actors. Kaya understandable itong saya at excitement ni Oda, 'di ba? So kung si Oda nga na mismong creator masaya at botong-boto sa paparating na live action na to, bakit ikaw hindi? Anyway, sana nga panoorin nyo itong paparating na One Piece live action. Lalabas nga yung buong episodes neto sa Netflix in August 31. So yun lang, peace!